Tatlong katanungan po ang sasagutin natin ngayon ng ating mga follower. Una po, about po doon sa ah, yung palitan. Pagpapala, si dalawang sila sa pwesto nila. Mo sila man, may mga ganito pong pwesto po tayo. Silang dalawa lang nagpapalitan. Isa sa umaga, isa sa gabi. Ang tanong niya, ang nakalagay sa video nila is 7 to 7 ang palitan. So 7 in the morning hanggang 7 ng gabi yung isa naman 7 ng gabi hanggang 7 in the morning. Ngayon, ang tanong diyan ganito, tama po, ano po ba ilalagay namin sa logbook? Yung palitan namin sa video na 7 to 7 or yung palitan talaga namin na 6 to 6, kasi siguro nag-usap sila na 6 to 6. Okay, una muna dun sa palitan. Ano ang ini-implement ng client? 7 to 7 ba yan or 6 to 6? Dapat po, tingnan po natin yon. Huwag agad tayong gagawa ng sarili nating desisyon na hindi noted ng client natin, especially rin ng agency po natin. Kung 7 to 7 yan at willing tayo na agahan, kasi dalawa lang naman, sa pag-uusap naman yan eh, kung ano na pagkasunduan ng dalawang security guard, pwede po yun, pero dapat kino-coordinate natin yan sa client muna. Paliwanag kay client kung saan kayo naka-assign na gusto po namin sir or ma'am na mag 6 to 6 po kami, base po kasi sa namin medyo malayo at saka traffic ng mga ganitong oras. Pag napaboran, i-coordinate kay agency. Pag sinabi nyo na, sir, ang usapan dito dati 7 to 7. Ngayon, naging 6 to 6 po kami. Pumayag naman po si client na paliwanag namin. Di aprobahan ng agency yan. Okay, di inote ninyo sa logbook ninyo na yan ay pinaburan ng client ng 6 to 6 despite 7 to 7 ang nakalagay sa kontrata. Possible yan. Kasi nasa DDO yan. Ngayon, kung yun na yung napag-usapan at nakalagay pa rin sa DDO 7 to 7, noted na agency, wala namang bearing yan. Ang mahalaga lang, wag maanman yung area natin. Kailangan lagi may security dyan. Kahit paano oras yung palitan, baka na late, yan. Ang mahalaga, wag maanman, ha. Wag nyong umalis ka, wala pa yung kapalitan mo. Yun ang hindi po pwede po talaga. Ano po? Ngayon, kung sakali naman na pumayag at nakalagay sa December, ang ilalagay nyo dun sa logbook, natural, 6 to 6 po. Dapat kasi ang nasa logbook natin, accurate yung time yan. Hindi po pwedeng nag-out ka ng 6, ilalagay mo alas 7. Paano pag may nangyari ng 7 o'clock? Wala ka na doon. Di ibig sabihin, ikaw yung naka-in-charge pa doon. Ala ka na nga. Di ba? So, yun po yun. Dapat kung anong oras kayo nagpalitan, unari, alas 6 to 6, dumating na ng quarter to 6 yan, nagpalitan, ilagay mo doon. 5:45 ka nag-out doon sa area mo na nireceive niya. Kasi pag 6:50 may nangyari, hindi ka na doon kasi iba na yung nakapalit. Di ba? Mahalaga po yung oras, huwag niyong kakalimutan yan. Dapat yung time, ano yan, sakto po yan. Sure dapat. Hindi nyo ang laki ng gap. Alas 6 ka umalis, nilagay mo, nag-out ka ng alas 7. Laking problema po yan. So, tandaan po natin, mahalaga po yan. Yan yung tanong ng isa. Siguro naman sir, nasagot na. Pangalawa, yung cash advance. Ayan, yung mga CA na tinatawag. Sir, ang cash advance po ba, dapat po ba talaga 1,000 lang? Ito yan ang sagot. Depende po kay agency po yan. Tandaan natin, ang cash advance na tinatawag, supposed to be, hindi naman dapat binibigay ng agency yan eh. Kaya lang, tulong nila yan. Nag-extend ng tulong sa agency, nagbibigay ng cash advance kasi syempre, alam mo naman sa buhay ngayon, wala pang sahod, ubus na yung unang sweldo. So para ma-assisan, matulungan itong guard mismo ng pamasahe, meron tinatawag na cash advance. Kaya kung magkano ibigay ng agency, pasalamat tayo. Huwag tayong unless, kung gusto natin mas malaki, papasok tayo sa company loan. Pwede ka mag-file ng company loan kung meron po sa agency ninyo. Kung wala po tayong magagawa. Mag-ipon. Yan ang sinasabi, may sweldo nga tayo lagi. Dapat, yung mga ganyang pamasahe, pagkain, hindi pasok sa emergency. Dapat, pinaghahandaan po natin yan. Ano po? So, dapat po naintindihan na depende po yan. Kung ano ba, mga officer, 2,000, ganyan. May mga ganong protocol, depende po sa protocol ng agency yan. Kasi internal policy na ng agency po yan. Ano po? Kung ano yung sinasabi nila, susunod po tayo doon. Diba? Kung sakali naman kulang, pwedeng makiusap. Sir, baka naman pwede, or ma'am, baka pwedeng dagdagan, gawin ko ng 2,000. Kasi ganito. So, depende pa rin kay agency. Kasi pasalamat tayo at nagbibigay ng ganyan ng mga agency for consideration. Okay? So, next, ang huli pong tanong is yung 13th month pay. Sir, ang 13th month pay ko binibigay every sweldo namin, every 15 days, katapusan, ganyan. So, wala namang problema doon. Depende pa din yan sa policy ng agency kung ina-advance ang inyong 13th month pay. Kasi syempre, ang agency, ayaw din niya naiipon para at least wala silang problema pagdating ng December. Depende pa rin kay agency. Ngayon,
Kung gusto niyo naman hanggang every December ibigay yan, ay di kausapin nyo sa agency. Dapat lahat ng mga security personnel, pag nag-meeting kayo, i-concern nyo sa meeting yan. Especially sa mga commander, may detachment commander yan, meeting. So, i-concern ninyo na bakit sir ibigay na lang natin to sa dapat December kasi kailangan ng card. So, napag-uusapan po yan. Ngayon, kung talagang hindi pwede, talagang ang gawin, ipunin ninyo. Diba? Ngayon, 13 na point, mag-get 1.5. Kasi depende sa pasok, may computation dyan. Itabi mo yun. Every payday, mag-open ka ng account. Ipasok yun. O at least kikita pa. Pagdating ng Pasko yan, baka kumita pa ng 20 pesos yan o 10 piso yung inipon mo dyan. At least meron. Diba? Nasa diskarte lang po yan eh. Wala yan sa ano yung gagawin ng agency. Kasi ang point dyan is, kahit pa ibigay ng December, kung bulagsak ka, puro ka na utang, ibabayad mo lang din yan. Diba? So, kailangan po diskarte. Yun ang sila yung sinasabi po. Hindi lang tayo puro sa trabaho. Dapat marunong din tayo mag-manage ng pera natin. Kasi yan talaga ang problema. Mag-per months na. Ano po? So, maliwanag po doon na sa 13-month pay. 3 lang naman yung tanong na yan. Iyan doon sa palitan. So, sana nasagot na po natin yung ating cash advance. Yung 13th month pay. At susunod naman po ang itatapik natin, papalapit na ang 13th month pay. Ano ba yung plano dyan? So gagawin po natin ng content dyan para magkaroon po tayo ng idea. Hindi lang puro gastos sa buhay. Sa panahon po ngayon, napakahirap pong kumita ng pera, pero dapat pahalagahan natin. Marami pong salamat.